Tumigil ka sa pagtakbo. Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Medyo hilaw pa ito. Rita, Mr. Good, hindi kita tinuruan ng kasanayan sa pagluluto para manakawan mo ng manok. mali ako, Mr. Good. Noong mga panahong iyon, pinadala ka rito ng kapatid mo para protektahan ka. Sa nakalipas na 3 taon, tinuruan kita ng lahat ng kasanayan sa pagluluto na kaya ko. Panahon na para umalis ka. Kaya mo ba talagang tiisin ako, Mr. Good? Ipinaalam ko na sa pamilya mo. Naghihintay ang kapatid mo. Mr. Good? Mr. Good? Siya na. Mr. Good? Sa wakas, ay naalis ko na ang panggugulo na yon. Kung mas matagal pa siya, mawawala na ang mga manok ko sa susunod na tagsibol. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Makakapagpakita ka lang ng tunay mong kasanayan sa pagluluto doon sa labas. Rita! Noon si Mark ay nagmamaneho ng sports car nung inihatid niya ako dito. Bakit siya nagtre-tricycle ngayon? Rita, lumaki ka na. Ihahatid kita pa uwi. Rita, nasa tuktok na palapag sina Lolo at ang iba para sa Triennial Chefs Showdown. Dadalhin kita sa kanila agad. Mag-park muna ako. Maging mabuti ka. Hintayin mo ako dito. At saka, huwag mong hawakan iyan. Iyan ang leaderboard para sa World Culinary Cup. Nakikita ng makina ang bawat aroma at itinatala ito sa culinary database. Ang mga chef ay nirarank batay sa aroma ng kanilang putahe. Ang makina na iyon ay napakamahal. Hindi namin kayang bayaran kung masira mo iyan. Huwag kang mag-alala, Mark. Pangako hindi ko ito hahawakan. Mabuting bata. Alis na ako. Natuklasan ng hindi kilalang mukha. Gusto mo bang magparehistro? Si Little Chef Prodigy Keller. Paligsahan ng mga kusinero ay tila lumalala bawat season. Ang luto ng mga kalahok ay sobrang pangit. Paano sila naglakas loob na sumali? Isang insulto ito sa aking panlasa. Miss na miss ko si Mr. Good.
Hindi ko inakala na ang isang malaking tao ay talagang sasali sa paligsahan. Ang nangungunang chef ng Ulora, may tao bang talagang umabot sa ganyang antas? Bakit ito ay isang palayaw? Imposible. Kailangan kong mahanap ang nangungunang chef na ito. May alam talaga itong lalaki sa kanyang ginagawa. Mr. Cobb, ikaw ang pinakabata sa Ulora at pinakarespetadong hukom sa pagluluto. Ang mga nangungunang pamilya, tulad ng mga Dixon, Keller at Bell ay nakikipagpaligsahan para lang sa iyo. Kung wala ka, paano natin malalaman kung sino ang kampiyon ng paligsahan? Ako, sa ganoong kaso, mananatili ako. Huwag kang mag-alala, Mr. Cobb. Narinig ko na ang mga Keller at Bell ay nakapagpalaki ng ilang mahuhusay na batang chef sa nakaraang 2 taon. Sigurado akong hindi ka nila bibiguin. Kaya hindi pala naghihirap ang pamilya ko. Eh bakit nahihirapan si Mark? Pustahan ako si Uncle Peter at ang iba ay binubuli siya. Tatay, si Leo ay kinilala na bilang pinakabatang top chef ng Yvonne. Muli, may nalikha tayong bagong talento. Ang world-class culinary critic, Cyril Cobb, ay huhusga rin sa Chef's Showdown. Kung manalo ang pamilya natin sa kanyang pag-apruba, magiging isa tayo sa mga nangungunang pamilya sa pagluluto. Huwag kang mag-alala, tatay. Si Leo ay isa sa pinakamagaling sa ating mga kabataan. Siguradong mapapansin siya ni Mr. Cobb. Oo, naway umangat ang ating pamilya sa tuktok ng mundo ng pagluluto at ipagmalaki ang ating bansa. Ang plating na ito ay napakaganda, kahanga-hanga. Kahit may 5 taon akong karanasan sa pagluluto, hindi ko pa rin makamit ang ganyang perpektong lambot. Ang kanin ay luto na luto, matigas sa labas, malambot sa loob. Kapag binalot ng itlog ang kanin, natutunaw ito sa aking dila. Ito ay kakaiba. Posible ba na bumalik si Mr. Good? Tingnan nyo, may bumagsak sa record ni Mr. Keller Sr. sa Ulora Chef Rankings. Keller din ang taong ito. Pinalaki niya talaga ang ating pamilya. Bilisan, dalhin sa akin ang top chef. Dahil minamaliit ng mga Keller si Mark dahil wala siyang backer, susuportahan ko siya. Huwag na kayong maghanap. Ako ang top chef. Sino ka? Wala ka dapat dito. Umalis ka. Rita! Tito Peter, pasensya na. Bata pa si Rita. Kung naka-offend siya sa'yo, ako na ang humihingi ng tawad. Ah, ganun ba? Anak pala yan ni Fred. Nagtataka ako kung bakit bastos ang batang ito. Pero, ulila pala siya. Mark, may kailangan talagang matuto ng tamang asal. Bata, sino ba ang sinasabi mo? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko. Tama na. Ikaw ang tito niya at ikaw pa ang nagagalit, nakakahiya. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang nangungunang chef ng pamilya para mas mapalapit tayo sa pagkuha ng pagsang-ayon ni Cyril. Ang iyong mga probinsyano napaka-ignorante. Na-impress sila sa isang bagay kasing simple ng sinangag? Bata ka pa. Ano bang alam mo? Ang leaderboard na ito ay nagpapakita ng mga nangungunang sertipikasyon ng 60 milyong chef sa Ulora. Ang maging number 1 ay mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Sa nakalipas na 20 taon, walang nakaangat kay Lolo. Buti na lang may lumitaw na top chef sa pamilya natin. Ibabalik niya ang mundo ng pagluluto. Sa dating kaluwalhatian. Tama na. Huwag mong sayangin ang oras mo. Ang bata, hindi man lang marunong humawak ng kawali, pero nagpapanggap na isang top chef. Nakakatawa. Tatay, ibig mo bang sabihin? Akala niya kaya siyang magpanggap na isang top chef dahil lang ulila siya. Tulad ng kapatid niya, talunan siya.
May problema? Sa pamilya natin, ang husay sa pagluluto ang nagsasalita. Dahil galit ka, ayusin natin ito sa pamamagitan ng pagharap sa unang elimination round. Pupunta tayo sa entablado. At maglalaban. Pagkatapos ng lahat, kung sinong Keller ang pinakamataas ang rango sa Chef's Showdown ay magmamana ng culinary empire ng pamilya. Kami ay isang malaking puwersa sa mundo ng pagluluto. Kung may kakayahan ka na manalo sa audience at hurado, maaari mong manahin ang ating imperyo. Walang tutol. Pero kung hindi mo kaya, umalis ka agad sa pamilya namin. Huwag mong ipahiya ang mga Keller. Walang masabi? Hindi ba sinasabi mo na ikaw ang top chef kanina? Ang talunan mong kapatid, wala ring silbi. Kahit sino makikita sa kamay niya na madalas siyang magluto. Sige, pupunta tayo sa entablado at maglalaban. Hayaan nating magsalita ang kakayahan natin. Batiin natin ang lahat ng ating mga kalahok. Mga kalahok, maghanda na kayo. Lolo, bakit ang tagal mo? Pagod na pagod ako. Kapag nasa entablado ka na, ibibigay ko sa iyo ang pamana ng ating pamilya. Tiyak na pagpapalain ka ng ating mga ninuno. Swertehin ka sana. Ang gulo naman. Batiin natin ang mga hurado ng Chef's Showdown. Ang unang hurado natin ay si Evan Kerr, isang bihasang eksperto sa mundo ng pagluluto. Nakatikim na siya ng mas maraming gourmet na putahe mula sa buong mundo kaysa sa karamihan sa atin sa buong buhay natin. Isang palakpakan para sa kanya. Susunod, batiin natin ang ating espesyal na panauhing hurado. Isang palakpakan para sa kanya. Ngayon, batiin natin ang ating ikatlo at huling hurado. Ang lalaking ito ay isang kilalang icon ng pagluluto sa buong mundo. Batiin natin si Cyril Cobb. Totoo bang ang mga Keller ay may naging isang top chef? Siya kaya? Ano ba ang iniisip ko? Ang batang ito ay hindi man lang makaabot sa kalan. Paano siya magiging isang top chef? Pero talagang nagbibigay siya ng vibe ng isang top chef. Sayang lang at napakabata pa niya. Simulan na ang ika. 36 na edisyon ng Chef's Showdown. Simulan na. Rita, huwag kang lalapit sa kalan. Maging mabuti ka at umupo diyan. Ang talunan ay talunan pa rin. Hindi mo ba alam na ang mga kawali ay pre-season? Hindi mo man lang alam ang mga basic. Mas mabuti pang umuwi ka na sa basura mong try. Ngayon, ipapakita ko sa inyong mga talunan kung ano ang tunay na kasanayan sa pagluluto. Hindi nakakapagtakang si Leo ay kinikilala bilang pinakabatang top chef sa Yovon. Ang kanyang mga teknik at gawa sa kutsilyo ay halos kasing galing ni Noah. Tingnan! Ang mga Belle at Dixon ay tapos na rin. Ang mga Keller, Bell, at Dixon ay may napakaraming talento na dumadaloy sa kanilang mga pamilya. Pustahan tayo, isa sa kanila ang kukuha ng kampyonato ngayong taon. Sino ang nakakaalam kung sino ang mananalo? Ang presentation ay hindi naman masama, pero dapat ginamit niya ang pinakamagandang spring water na may mga kristal ng yelo. Iyon sana ang nagpapanatili ng karne na perpektong malambot. Ang karne ay kulang sa luto, at hindi sapat ang lasa. Paano niya masasabi na siya ay isang top chef? Hindi man lang niya inalis ang amoy ng laro. Ang gawa niya sa kutsilyo ay kahindik-hindik.
Ito na, ito ang dapat na lasa ng tunay na pagkain. Tingnan mo yan. Ang pangit ng putaheng to, paano mo yan ihahain? Pinapahiya mo kami. Mas maganda ang putahe ko. Nakakahiya para sa isang Keller. Alam natin kung sino ang matatanggal. Una, Huwag kang makinig sa kalokohan nila. Ang mga hurado lang ang makakapagpasiya kung masarap ito. Hindi masama. masarap ang lasa. Sayang ang ganyang magandang karne. Sira na. Ayos lang. Katanggap-tanggap. Kulang sa luto. At mamantika. Masyadong malakas ang lasa ng laro. Sandali. Pakitikman ito. Ito na yun. Ang sarap ng lasa. Ang masarap na sabaw at malambot na karne perpektong naghahalo. Ang galing ng putahe. Kahanga-hanga. Ikaw ang unang umusad. Sa susunod na round, ikaw ang unang sumulong. Sa susunod na round, Imposible. Si Mark ay talo lang. Mark, ang galing mo. Hindi. Bata pa si Rita. Hindi siya marunong magluto. Galing? Ha? Sinuwerte lang siya. Ang susunod na round ay pares. Hindi mo ito kayang mag-isa. Sino nagsabing mag-isa si Mark? Nandito rin ako! Ikaw? Bata ka lang, gusto mong sumali. Hindi ito laruan. hayaan mo siyang sumali. Bata pa siya. Hindi niya kayang ibalik ang sitwasyon. Sasama sa akin si Noah mamaya. Walang makakatalo sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Kayo dalawang talo ay madudurog. Leo, handa ka na. Nako, hindi. Mukhang hindi kaya ni Mark ang mga ito. Mark, bakit hindi ako na lang ang manguna? Rita, alam kong minana mo ang talento ni tatay sa lasa. Pero kailangan natin ng tunay na eksperto para sa Chef's Showdown. Bakit hindi ka na lang manood sa gilid? Simulan na ang ikalawang round. Iyan ang nawawalang floral blade technique. Tunay na galing iyan. Mga mangmang na walang alam. Mark! Gago ka! Normal lang naman ang magkaroon ng ilang gasgas. Sa kusina, pabaya ka. Wala akong kasalanan. Hey! Nasaktan ka. Kaya mo pa bang buhatin ang kawali? Buwisit. Kung tatanungin mo ako, dapat sumuko ka na. Hindi nyo naman kami matatalo. Bakit pa kayo magpapa-embaras? Ah, tama. May time limit ang round na ito. Ang round na ito, tatapos sa 6 na minuto. Mark!
Nasa tabi mo pa ba? Ang swerte? Ako na ang pumalit. Mark, hayaan mo na ako. Rita, wala akong silbi. Pinahirapan kita. Huwag kang mag-alala. Pagsisisihan nila ito. Ako, manghihinayang. Wala ka sa lugar dito. Kapag nanalo tayo sa kompetisyong ito, sipain natin silang dalawa palabas. Tara. Tigilan mo na ang kahihiyan sa pamilya natin. Kung galit ka, hayaan mong magsalita ang luto mo. Makinig kayo. Noong namatay ang tatay mo, ko lang nalaman na mayroon ka. Maliwanag, hindi ka niya naisip na maging isang top chef. Kung hindi, bakit ka niya pinatagal sa bundok? Bukod dito, hindi mo kayang matutunan agad ang kasanayan sa pagluluto. Hindi mo matatalo ang alinman sa mga kalahok. Pabayaan pa ang dalawang Keller na prodigy. Kung hindi ko subukan, paano ko malalaman? Matanda, may tanong ako. Kung matalo ko ang dalawang ito, at manalo sa Chef's Showdown, titigil ka ba sa pagpapahirap kay Mark? Walang galang na bata. Kung manalo ka sa kampyonato, kakainin ko ang sombrero ko. Aba, sobra naman. See? Gusto kong makita kung paano ka makakagawa ng ulam sa loob ng 5 minuto na matatalo ang dalawa nating culinary prodigy. Kung matalo mo sila at manalo ng first place sa Chef's Showdown, iiwan ko ang imperyo ng pamilyang Keller. Sa iyo, Sige. Mark, magtiwala ka sa akin. Bata, makinig ka. 3 minuto lang ang mayroon ka. Okay lang. 2 lang ang kailangan ko. Tapos na ako. Tapos, Sino ang nagtapon yan? Ang dami. Pamilyar na mga mukha. natakot ba kita? Mark? Sino sila? Mga chef sila galing Mayon. Palagi silang nag-aaway sa mga chef ng Ulora at madalas na tinatarget ang pamilya natin. Ben, baliw ka ba? Ito ang Ulora. Kanyan ba? Dapat kumilos ang ambassador ng kompetisyon? Bakit hindi mo inimbita ang mga chef ng Mayon? Sa Chef's Showdown, ginagawa mo ba? Maliitin ang Mayon? Miyon, kalokohan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sumama sa amin? Tingnan mo ang sinasabi mo. Tingnan mong mabuti. Ito ay imbitasyon mula sa Chef Association. Sabihin mo sa akin, pwede ba tayo rito? Tatay, mukhang lehitimo ang imbitasyon. Paano nangyari iyon? Ang pamilya mo ay nakasakay sa mga nagawa ni Mr. Keller Sr., tama? Sa ngayon, ang matandang iyan ay nasa bingit na ng kamatayan. Kahit may tungkod, nanginginig ang kamay niya. Pabayaan na ang humawak ng kawali. Matanda ka na. Huwag kang magpahiya sa labas. Ben, kung may tapang ka, sabihin mo ulit. Turuan kita nga asal. Leo, halika dito.
Narinig ang pamilya mo ay nakagawa isang culinary prodigy. Ngayon, nagsama ako ng 2 kaibigan para makita. Perpekto. Subukan natin ang ating kakayahan sa Chef's Showdown. Pagkatapos ng lahat, oras na para guluhin ang mga bagay-bagay para sa International Leaderboard. May mga tao nakakakuha ng unang pwesto kahit walang ginagawa. Puro pakitang tao lang yan. Ang mga Mayonian na ito ay napakayabang. Kalbo, ingatan mo ang iyong sinasabi. Oh? Ang magakela ba? Takot makipagkompetensya? Si, kung ganoon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang kaya ng pamilya ko. Ganda. Iyon. Bata lang, walang espesyal. Rita, ayos ka lang ba? Ang ulam ko, Isang pangit na ulam lang. Bakit ka naiinis? Yung mga paligoy-ligoy mo. May laban ba tayo? ang unang ulam na ginawa ko pagkatapos umalis sa bundok, ay napunta sa sahig. Si Mr. Good ang gumabay sa akin sa lahat ng mga taon na iyon at binigo ko siya. Ipapakita ko sa kanila na ang mga ulam na itinuro ni Mr. Good sa akin ay hindi pangit. Oh, Mabuti yan. Para sa akin, ang mga patakaran ng Chef Showdown ay sobrang boring. Bakit hindi? Natin taasan ang pusta? Ano ang nasa isip mo? Ang kamay ng inyong chef. Baliw ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kamay ng isang chef? Mukha ba akong nagmamalasakit? Kung matalo ka, putulin mo ang sarili mong binti at umalis ka agad sa Ulora. Hindi ka na babalik. Si, tingnan natin. Kung kayo ay may kaya. Noah, ipakita natin sa kanila kung sino ang amo. Ito ang 3 chef sa aking team. Turn mo. Pumili ka ng 3 chef. Deathmatch. Isa-isa. O nakalimutan kong banggitin ito. Ang matatalo ay kailangang putulin ang kanyang kamay. hindi ko naisip. May taong may magandang panlasa dito. Mr. Cobb, seryoso ka ba? Bata pa siya. Hindi siya marunong magluto. Ipapahiya niya ang mga Keller. Eksakto, Mr. Cobb. Ang paligsahan na ito ay hindi laruan. Oh? Nagdududa ka sa akin? Hindi. Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ito ay may kinalaman sa karangalan ng aking pamilya at sa aming katayuan sa mundo ng pagluluto ng Ulora. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Eksakto, Mr. Cobb. Wala siyang kwenta. Ibababa lang niya tayo. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Sino ba? Ang gustong sumalo? Mga duwag. Gagawin ko! Mark! Ang kamay mo, Gagawin ko ang makakaya ko. Mac, natutuwa akong handa kang subukan. Pero kaya mo bang buhatin ang kawali ngayon? Handa ka bang? Sumama kay Mark sa entablado? Subukan na lang. Sana. Tama ang kutob ko kanina. okay. Pupunta ako. Mr. Keller Sr., seryoso ka ba? Pinapapasok mo ang isang bata na sumali sa kompetisyon? Sa tingin ko, nauubos na ang isip mo.
Sigurado akong mas magaling ang batang iyon kaysa sa iyo. Ben, dapat kang mag-ingat sa iyong bibig. Bata, kaya mo bang buhatin ang kawali? Oh? Kung kaya ko ito, gagawin mo ba akong mentor mo? Sayang, hindi ako tumatanggap ng mga tanga bilang estudyante. Ikaw, bastos kang bata. Maghintay ka lang. Putulin ko mismo ang kamay mo. Kaya mo ba yan? Ipinapahayag ko na ang finals ng Chef's Showdown ay isang round-robin match. Eksakto, hindi pa tayo na-eliminate. Ang sinumang top chef na kumakatawan sa Ulora ay hindi duwag. Ang mga resulta ay bunga ng inyong mga pagpili. Ang huling nakatayo ay makakatanggap ng imbitasyon sa World Culinary Cup. Siya ay kumakatawan sa Ulora sa kompetisyon. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na magsisimula na ang round. Para maging patas ang kompetisyon, mamarkahan ng mga hurado ang bawat ulam. Batay sa lasa, 10 puntos ang maximum. Ang pinakamataas na marka ay susulong. Ang huling nakatayo ang magiging kampiyon ng Chef's Showdown. Magsimula na tayo. Ipakita mo sa kanila ang tunay mong kakayahan. Siya. Sa tingin ko siya ang pinakamahusay na babaeng chef sa Mayon. Mark, sino siya? Mahusay ba talaga siya? Ang kanyang kakayahan ay hindi maikakaila. Siya ay isang dark horse sa kanilang mundo ng pagluluto. Dinaig na niya ang maraming top chefs at naging alamat na sa Mayon. Maswerte tayo na makalaban siya ngayon. Wawakasan ko ang kanyang katayuan bilang alamat ngayon. Hindi kailanman magsisinungaling si Rita. Iniisip ko kung ano ang pinagdaanan niya sa bundok. Hindi ko akalain na makakalap si Ben ng napakaraming mga prodigy na may mataas na antas. Naku, hindi. Paano matatalo ng walang silbi na si Mark siya? Iyon ang dual strike. Ano? Ang dual strike? Imposible. Hindi ko inakalang makikita ko ang dual strike ng personal. Ito ang supdulang lihim na pamamaraan ni Mr. Good. Mukhang malinaw na ang resulta ng laban. Nakakaawa naman, hindi pa niya ito napag-aralan. Ito ang itsura ng dual strike sa totoo lang. Kaya pala siya ang top female chef ni Mayon. Tama. Siya talaga ay perpektong ginawang muli ang isang bagay na kasing hirap ng cyan drop. Mga hurado, pakibigay ang inyong mga marka. Mukhang ang mga hurado ay labis na nasisiyahan sa ulam ni Mark. Siyempre, si Mark ay may mahusay na talento sa pagluluto. Kung narito si Mr. Good, gugustuhin niya siyang maging estudyante. Ano naman ang sasabihin ng ating food critic, Mr. Cobb? Iniisip ko kung anong marka ang ibibigay niya sa ulam ni Mark pagkatapos nitong tikman.
Si Mr. Cobb ay laging strikto. Magaling ka naman. Para siyang si Mr. Good. Ang pihikan sa pagkain. Mga hurado, pakibigay ang inyong mga marka. Siyam. Ang isang taong may magandang panlasa ay mapapansin ang depektong yon. Huwag mo akong biguin. Hindi mo. Talagang napansin mo yon. Gagawin ko. Ang mapahanga ang iyong pihikan na panlasa. Binabati natin si Miss Olson ng Mayon sa pagkapanalo sa unang round. Ito ba ang kaya ng mga chef ng Ulora? Mukhang wala kang gaanong halaga. Mr. Keller Sr., dapat kang sumuko. Huwag masyadong mag-excite. Ang tunay na prodigy ng mga Keller ay narito. Noah, ipakita mo sa kanila kung sino ang amo. Ang round ay kasisimula pa lang. Nawala si Mark at si Rita ay napakabata. Mukhang kailangan kong ibigay ang lahat. Noah, ikaw ang tanging pag-asa ng aming pamilya. Ibigay mo ang lahat. Si, Ikaw ba ang pinakabatang top chef sa mga Keller? Sana hindi mo ako biguing mamaya. narinig ko na mahusay ka sa paggawa ng pastries, Miss Olson. Ngayon, gagawin ko ang aking makakaya. Mukhang hindi pa napapahamak ang mga Keller sa ngayon. Ngunit, hindi iyan sapat. Ha? Marunong kang gumawa ng velvet cloud? Mukhang hindi pa tuluyang tapos ang aking pamilya. Marunong ka talaga gumawa ng velvet cloud? Nagswerte lang ako. Mga contestant, pakipakita ang inyong mga pastry. Hindi na kailangan. Aaminin ko na talo ako. Gumugol ako ng 6 na taon sa pagsubok. Naperpektuhin ang signature dish ng pamilya ko at nabigo. Isang tulad mo na tagalabas ang talagang nagperpekto ng ulam. Napakatalino mo. Pinalalaki mo ako. Natuto si Noah mag-season ng pagkain sa edad na 5, magdala ng kaldero sa 6, at magluto sa edad na 7. Siya ang pinaka-gifted na chef sa aming pamilya. Mr. Keller Sr., magsisimula pa lang tayo. Ang palabas ay nagsisimula pa lang. Ako si Yader. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng apo ni Mr. Goody dito. Ikaw ba ay apo ni Mr. Good? Eda? Ano? Siya ang apo ng top chef ng Ulora? Ibig bang sabihin na tiyak na matatalo si Noah? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gusto kong makipagkompetensya sa kanya. Siya? Parehong contestant ay makakakuha ng parehong sangkap at pampalasa. Sino ang mananalo? Simulan na ang round. Iyan ang Mega Strike, ang signature move ni Mr. Good. Paano niya? Talagang mahusay si Adder. Sayang, hindi siya personal na sinanay ni Mr. Good. Kung hindi, magiging kasing galing niya ako. Gayunpaman, magaling din si Noah.
Hindi ba iyan ang maalamat na Shadow Edge? Kaya pala siya ang bunsong prodigy ng mga Keller. Ang galing niya! Yan ang galaw ng mga Keller, ang Shadow Edge. Hindi ako makapaniwalang pinagkadalubhasaan ito ni Noah. Alam ko na, hindi tayo bibiguin ni Noah. Nakita mo iyon? Iyan ang tunay na kakayahan ni Noah. Adder, yan lang ang kaya mo? Mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, kaya pa ba ng sariwang hipon na mapanatili? Ang lasa nito sa ilalim ng iyong nakatutuwang kasanayan sa kutsilyo? Mamaya, makikita mo. Malinaw kong inilagay iyon doon kanina. Wala na. Mr. Good, kailangan mong muling turuan ang iyong apo. C. Ang mga maruruming taktika ay sisira sa iyong reputasyon. 30 segundo na lang bago matapos ang round. Ang haras ay maaring mag-alis ng malansang amoy. Posible kaya na siya ay may talento sa pagluluto? Paano ko nakalimutan? Ang haras? Ang tamis, nananatili sa dila para bang ang lasa ay napuno ng kakayahan ng karagatan. Sariwa, pero hindi malansa. Kapag dumampi ang pagkain sa aking dila, para bang hindi mabilang na sariwang hipon ang sumasabog. Talagang kahanga-hanga. 9.2 puntos lang. Mukhang na-overestimate ko siya. Parehong hurado ay binigyan si Adder ng score na 9.2 puntos. Susunod, nagtataka ako kung paano mamarkahan ni G-Cobb ang putahe. Hindi masama. Ay, hindi. Nagustuhan ni Jacob ang pagkain ni Adder. Talaga bang matatalo si Noah? Valo. Ginoong Keller Sr., kapag naharap sa isang ganap na prodigy, ang mga ordinaryong henyo ay parang walang kwenta, di ba? Ganon ba? Kung tatanungin mo ako, hindi naman kinakailangan. Malambot at malasa. Ang daming lasa. Ang lansa ng hipon ay natakpan ng tama. Paano mo? Natakpan ang lansa? Kahanga-hanga. Gumamit ako ng haras. Ang haras nga ang pinakamagandang sangkap para takpan ang lansa. Mukhang may talento siya sa pagluluto. Ang pinakasimpleng sangkap ay laging may pinakamalaking epekto. Mga hurado, ibigay ninyo ang inyong puntos para sa putahe ni Noah Keller. Kaya bang lampasan ni Noah ang puntos ni Adder? 9.3 Pahar. 26.8 puntos iyan. Pinakamataas na score sa kasaysayan. Hindi ako nagulat. Wala kayong silbi. Yan lang kaya ng apo ni Mr. Good. Dapat kahanga-hanga ka. Pero natalo ka pa rin kay Noah. Ben, yan lang ba? Kung ganyan, hindi ka makakalayo sa WCC. Dapat sumuko ka na. Hayaan si Noah na kumatawan sa Ulora. Huwag kang magyabang. Hindi pa umaakyat ang alas ko. Hindi ko kailangan ng Keller na magsabi sa akin ng gagawin. Kung makakasali si Mayon sa WCC, ay nasa iyo ang desisyon.
Bakit siya pamilyar? Bakit siya nandito? Siya ba ang alas? Bakit tinatago ang mukha? Ang lihim. Pero huwag mag-alala. Mapapahiya ka kay Noah. Puro sila yabang pero walang galing. Dahil mas matanda ako, gagamit lang ako ng isang kamay sa laban na ito. Ang kutsilyong iyan ay tinatawag na Meteor Blade. Si Chad Anton iyan. Lolo, ano yon? Siya. Siya si Chad Anton. Si Chad Anton, ang lalaking tumalo kay Mr. Good noong taong iyon sa internasyonal na kompetisyon. Eksakto. Ibig sabihin ba nun, walang pag-asa si Noah? Kailangan kong makuha ang Meteor Blade ni Mr. Good. Gibain ninyo ang lugar na ito. Rita, manatili sa loob. Mr. Good, sino sila? Siya ay isang kalaban na minsan kong tinalo. Mr. Good, ang kamay mo. Ako'y ayos lang. Mr. Good! Nasaktan niya ang kamay ni Mr. Good. Pagsisisiyan niya to. Bata, baka exceptional ka sa henerasyon mo, pero wala ang talent mo sa harap ng isang tunay na prodigy. Matanda. Kung ang pagiging matanda ay mas maganda, nasa disadvantage si Noah. Ang pagluluto ay nasa kakayahan natin, hindi sa salita. Kung kaya mo, ipakita mo sa amin ang kaya mo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lasa ng tunay na pagkain. Iyan pala ang signature technique ni Mr. Good. Iron Sweep. Iyan ba ang Iron Sweep? Napag-aralan mo na talaga ang Iron Sweep? Isa sa pinakamahirap na pamamaraan ng kutsilyo sa mundo ng pagluluto. Wow! Hindi ba yun isang pamamaraan na trademark na si Mr. Good lang ang makakagawa? Paano nangyari iyon? Paano niya natutunan iyon? Hindi sapat ang pagiging talentado para ma-master ang pamamaraan ni hindi mo makikita ang ganyang katumpakan sa ibang bansa. Calming Master. Noah. Lolo. Tatay? Hindi ko siya matatalo. Aaminin ko natalo ako. Noah? Hindi mo pwedeng gawin iyon. Ikaw ang pinaka-gifted na prodigy ng mga Keller. Paanong sumuko ka? Kung gagawin mo iyon, saan mapupunta ang aming pamilya sa mundo ng pagluluto at sa Chef Association? Ngayon, kailangan mong makipagkompetensya kahit gaano kahirap. Tama na. Sumusuko na agad? Nagpakita lang kami ng sample ng kaya naming gawin. Hindi kaya? Yan lang ba ang kaya ng mga Keller? At siya ang pinakabatang top chef at prodigy sa inyong pamilya. Hindi siya karapat-dapat. Sa ngayon, wala na kayong ibang pwedeng pumalit. Sumunod tayo sa patakaran. Puputulin ko ang kamay mo. Pagkatapos, ang mayon ang kakatawan sa Ulora at makikipagkompetensya sa World Culinary Cup. Sino ang nagsabing walang pwedeng pumalit? Sino ang nagsabing walang kayang humakbang? Bata, pandagdag ka lang sa pamilyang Keller. Huwag kang mag-assume ng mataas sa sarili mo. Kung hindi, kukunin din namin ang kamay mo. Ben, pandagdag lang siya. Ano man iyon. Kaya namin i-handle. Huwag kang makialam dito. Tigil-tigilan mo ang pagpapakita. Sino ang nagpapakita? Kung kaya ko o hindi, makikita mo. Huwag kang iiyak. Nang mamaya, Tumigil ka nang magtago, Anton. Anton? Anton? Nasaan ang galang mo?
Pagkalipas ng maraming taon, wala nang nangahas na tawagin ako sa pangalan ko. Siya nga talaga. Si Chad Anton ay isa sa 5 nangungunang chef sa bansa. Bata pa si Rita. Paano siya magiging katapat niya? Oo, hindi ba't naghahamon lang siya ng pagkatalo? Kaya pala, G. Anton, hindi nakapagtatakang nagawa niya ang teknik ni G. God. Ang makita si G. Anton na gumaganap ay pangarap ko sa buhay. Sa kasamaang palad, ang mga kalahok dito ay pawang mga ordinaryo. Paano sila magiging katapat niya? Rita, hindi mo siya katapat. Kahit ako ay maaaring hindi kayanin na harapin siya sa kanyang kalagayan ngayon. Dahil lang hindi mo kaya, ay hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Kailangan ko siyang harapin ngayon. Rita, wag mo nang hiyain ang pamilya natin. Hindi si Noah kayang talunin siya. At hindi ka man lang marunong magbuhat ng kawali. Paano ka mananalo? Ang pagluluto ay nangangailangan ng talento at taon ng pagsusumikap, hindi ng pagyayabang. Rita, ang galing niya ay sobra-sobra. Makikita mo sa kanyang paghiwa na wala siyang kapantay. Maging mabuti ka. Rita, maagang namatay ang tatay mo. Kahit wala kang gaanong talento sa pagluluto, kami mga Keller ay palalakihin ka pa rin ng maayos. Hindi mo kailangan patunayan ang kahit ano ngayon. Sino bang gustong patunayan? Kahit wala ka, okay na ako mag-isa. Pero, may gusto akong mabawi. Uy, matanda. Kapag nanalo ako sa laban na ito, ang kutsiyo mo ay ina. Sige? Sige. Hanggat. Kaya mo akong talunin. Tulad ng ginawa mo sa pinsan mo. Gagamit lang ako ng isang kamay. Hindi na kailangan. Ipakita mo sa akin lahat ng kaya mo. Ang yabang. Yan ang lumilipad na dragon. Tapos na. Wala na tayo. Ninakaw ng mga teknik ay laging kulang sa husay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lumilipad na dragon. Ang hitsura. Ito, iyan ang Divine Dragon. Lumitaw ito minsan sa World Culinary Cup. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ngayon. Ang galing. Hindi siya nagsisinungaling, kaya ang fried rice na iyon ay gawa niya talaga. Paano ito nangyari? Bata pa siya. Paano siya nagkaroon ng ganitong advanced na kasanayan sa kutsilyo? Mukhang hindi ako nag-i-imagine. Hindi siya dapat maliitin. Ito ay mas pino pa kaysa sa Divine Dragon na nakita sa WCC. Napakasarap. Walang kahit isang kapintasan. Gumamit siya ng tiyak na paghiwa na may rotation bilang pivot. Kaya niyang hubugin ang labanos nang walang kahirap-hirap. Lahat ay napunta sa lugar. Ang teknik na ito ay bihira sa mundo ng pagluluto. Ang pagkakaroon ng ganitong antas ng paghiwa sa murang edad ay kahanga-hanga. Ang prodigy ng pamilya Keller ay talagang pambihira. Aamin ang pagkatalo. Sige. Ayan sa taya natin. Ang kutsilong Yoda yakin. Di ba? Bilang isang senior, ituring mo itong maliit na regalo para sa junior. Mr. Good, nabawi ko ang iyong kutsilyo. Si Mr. Anton ay hindi naman kahanga-hanga, hindi man lang siya pantay sa isang bata. Nawala pa niya ang kanyang pinakamahal na kutsilyo sa atin, lakas pa ng loob magyabang dito. Pinahiya mo ang sarili mong bansa. Dapat kang umalis sa Ulora. Habang may dignidad ka pa. Ano ang pinagmamalaki mo? Ang WCC ang tunay na larangan. Magpapadala ng bata para makipagkumpetensya?
Magdadala ka ng kahihiyan sa buong Ulora. Paalalahanan kita. Ang kasanayan sa kutsilyo ay hindi tumutukoy sa talento sa pagluluto. Kung mapapahiya kayo sa WCC, kakayanin ba ninyo ang mga kahihinatnan? Hindi iyon dapat ipag-alala mo. Kaming mga Keller, Gusto mo lang kaming subukan, di ba? Makikipaglaro kami. Tapusin na natin ang kompetisyong ito. Hindi pwedeng sabihin mong binubuli kita. Huwag mong ikahiya si Mayon. Sige. Hindi maganda ang knife work ko kanina. Pero nahuhuli ka. Sa lasa. Ang teknik na iyan ay napakatumpak at walang kamali-mali. Si G. Anton ba ay maglalabas na ng kanyang trademark na putahe, ang Blooming Glory. Mukhang panalong putahe ni G. Anton mula sa Ulora Culinary Contest. Ginagamit pa niya ang kanyang pinakamamahal na teknik. Tapos na ako. ang putaheng ito ay talagang kahanga-hanga. Kahit na niluto sa mataas na init, napanatiling niyang perpekto ang mga kulay. Ito ay tunay na hamon sa kakayahan ng chef. Maaari pa bang manalo si Rita? Kung tutuusin, bata pa siya. Tatay, huwag kang mag-alala. Matalas ang batang iyon, mas magaling pa siya sa paghiwa kaysa sa akin at kay Noah, tiyak na. May plano siya. Sana nga. Ako naman. Ako naman? Ito. Ang putaing ito ay ang Heavenly Ascension. Ito ang ultimate signature dish ni Mr. Good. Ang pinakamahusay sa bansa. Sa murang edad na ito, nagawa mo ang ultimate dish ng nangungunang chef ng Ulora. Sino kaya siya? Ang amoy na ito. Pwede ko na bang tikman? Sige. Hindi ka panipaniwala para sa putaing ito. Kailangan kong ibigay sa iyo ang puntos na ito. 10? Imposibleng matalo si Chad sa batang iyon. Hindi pinabayaan ng langit ang mga Keller. Hayaan nating ang siglo-gulang na reputasyon ng ating pamilya sumikat muli sa buong Ulora. Ang galing nito. Upang makuha ang pagsang-ayon ni Mr. Cobb, ang ating pamilya ay sa wakas ay nagtagumpay. Ang ating anak na babae ay kahanga-hanga. Ating, iyan ang kapatid kong babae. 10 puntos. 10. Yan ay hindi ka panipaniwala. Lahat ng tatlong hukom ay talagang nagbigay ng buong puntos. Sa loob ng 20 taon ng Chef's Showdown, walang sino man ang naka-score ng ganito kataas. Ngayon, hayaan nating ang ating mga hukom tikman ang putahe ni Chad Anton. Hindi na kailangan. Hindi ko nahihiyain ng sarili ko. Ang kompetisyong ito. Nagtatapos sa aking pagkatalo. Maaari ko bang tikman ang iyong putahe? Sige. Karapat-dapat ako sa pagkatalo na ito. Sa huli, ang karanasan ay walang kahulugan. Laban sa tunay na talento. Mali. Maaring bata ako.
Ngunit nagtatrabaho ako ng kasing hirap. Tulad ng lahat sa inyo. Mahalaga ang talento. Ngunit ang pagsisikap ang siyang nananalo sa huli. Mahalaga ang talento. Pero ang sipag ang panalo sa huli. Kailangan mo ba ng apprentice? Gusto kong matuto sa iyo. Hinahangaan ko ang iyong kakayahang magluto. Ininsulto mo dati ang mentor ko. Mentor mo? Si Mr. Good ba? Bobo ako dati. Niloko ako ng isang hamak. Pinaliwanag niya na ang kutsilyong iyon. Ang gagawing top chef sa akin. Ben, hindi ka ba malakas? Yan lang? Nasaan ang alas mo? Ginamit mo na. At natalo ka pa sa bata sa pamilya ko. Apo ni Jarrett, Eder. Ikaw, top female chef ng Mayon. At ikaw, ikapito sa ranking ng Ulora. Inimbitahan ko kayo at hindi nyo man lang matalo ang bata. Sabihin mo, bakit ko pa kayo inimbita? Totoo. Sinira nyo ng tuluyan ang reputasyon ng Mayon. Ano ang silbi ng pag-imbita sa inyo? Wala kayong silbi. Narito kami upang kumatawan kay Mayon. Hindi kami nandito para insultuhin mo kami, ang mga kasanayan. Ay nag-iiba. Huwag mo nang subukang insultuhin ang kalaban ko. Bawat chef ay nararapat ng respeto. Pumunta ako rito para matuto mula sa pinakamahusay, hindi para tratuhin na parang laruan mo. Nagpakita lang ako sa iyo ng respeto, at akala mo ikaw na ang pinakamagaling. Sa huli, natalo ako ng patas. Mula ngayon, hindi na ako muling tatapak sa Ulora. Teka, sinusubukang tumakas? Uli na. Ayon sa ating kasunduan, kailangan mong umalis sa Ulora magpakailanman at huwag nang bumalik. Ang pamilya namin ang bahala sa iyong restaurant dito para sa iyo. Huwag mag-alala. Aalagaan namin ito ng maayos. Huwag masyadong mayabang. Darating din ang iyong panahon. Tara na. Rita, iniligtas mo ang pamilya ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, tapos na kami. Pasensya na sa eksena kanina, lahat. Nakagawa tayo ng isang malaking eksena. Salamat sa inyong pasensya at pag-unawa. Lahat? Dahil tapos na ang kompetisyon, maaari na kayong umalis. Ito ay imbitasyon sa World Culinary Cup. Sa ngalan ng komite, gusto naming makipagkompetensya ka. Sa ngalan ng komite, gusto ka naming makipagkompetensya. Kung hindi ako nasaktan, tatayo sana ako sa entablado ng WCC. Hindi ko. Kalimutan mo na. Mr. Good, huwag kang mag-alala. Ako ang kakompetensya sa lugar mo. Mr. Good, babawi ako sa pagkatalo mo. Ang iyong pagluluto ay hindi mawawala. Para kay Ulora, sasali ako sa competition. Kita tayo doon. Rita, pwede ko bang hawakan ang imbitasyon? Nasaktan mo dati ang kapatid ko. Kung hihingi ka ng tawad sa kanya, maaari mong hawakan ang imbitasyon. Pasensya na. Kasalanan ko ang pang-aasar sa iyo. Okay lang, pamilya tayo. Sige, gawin mo na. Ging, Keller, Ging. Sa imbitasyon, sabi, pwede kang magsama ng 3. Paano kung isama mo ako? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Ibabalik namin lahat ng mana ng tatay mo.
Kay Mark, at isasama namin ulit ang pangalan niya sa listahan ng mga tagapagmana. Sang-ayon, Yun lang? nanalo ka na ng unang pwesto. Kung sabi ni Lolo na pwede mong itago ang mana, susuportahan ko talaga iyon. Nandito ako para sa'yo at kay Mark sa abot ng aking makakaya. At papasundin ko ang tatay ko sa'yo. Mas maganda iyan. Sige, isasama kita. Salamat, aking munting ganda. Mark, hindi na mga has ang pamilya na guluhin tayo. Nasa akin ka. Salamat, Rita. Noah, sasama ka ba sa amin? Galing. Ngayon ay kailangan nating magdiwang. Halika, pupunta tayo at magdiwang sa Golden Restaurant. Rita, sumama ka sa akin. Mac, ikaw din. Tara na. Ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Saan galing ang batang ito? Umalis! Okay ka lang? Ayos lang ako. Sino ka? Bulag ka ba? Humingi ka ng tawad kay Rita ngayon. Silas. Nagtataka ako kung sino iyon. So, si Leo lang pala ang talunan? Ano? Asong bantay ka na ba ngayon? Bantayan mo ang bibig mo. 2 taon pa lang ang lumipas. Nakalimutan mo kung paano kita pinahiya? Leo. Leo, wag! Si Rita ay may kompetisyon ngayon. Kumalma ka. Hintayin mo lang. Kapag tapos na ang kompetisyon, pagsisisihan mo. Ay naku, sobrang takot ko. May nahulog. Nasaktan ka ba? Binigyan tayo ng mga Cubs ng autoridad sa kompetisyon ngayon. Kayong mga hampas lupa ay dapat maghanap ng ibang lugar para manggulo. O huwag kayong magreklamo kung lumala ang sitwasyon. Matanda, hindi kami hampas lupa. Mas mabuti pang pakawalan mo kami. Or pagsisisihan mo ito. Oo nga. Mayroon kaming opisyal na imbitasyon. Lolo, huwag kang maniwala sa kanila. Sila ang mga Keller mula sa Ulora. Sila ay nahulog mula sa biyaya. Paano sila magkakaroon ng imbitasyon? Malamang, peke iyan. Ang magpanggap na kalahok ng WCC ay labag sa batas. Dalhin sila sa pulis. Tigil. Magsisimula na ang kompetisyon. Bakit kayo nag-iingay dito? Si Mr. Cobb ay nagtiwala sa iyo ng ganitong mahalagang gawain. Ito ba ang paghawak mo? Paanong pinapasok mo ang isang bata? Sinong Tates ang gustong umalis sa kompetisyon? Mr. Flynn, pakiusap, huminahon ka. Aasikasuhin ko agad. Tara, alisin na sila. Teka. Narito ako sa imbitasyon ni Mr. Cobb. Papasukin mo kami. Magsisimula na ang kompetisyon. Nakakatawa naman. Paanong nangahas kang magkunwaring inimbitahan ni Mr. Cobb? Ikaw? Parang totoo. Bata ka lang. Alis. Huwag mong harangan ang daan ng Chef Supreme. Rita, okay ka lang? Tigil ang tingin o dudukitin ko ang mga mata mo. Kung aalis ako ngayon, hindi darating ang Chef Supreme ninyo. Isang bata ang nagpapanggap na Chef Supreme? Isang maliit na bagay tulad mo? Sinong maniniwala na ikaw ang Chef Supreme? Mga tanga lang. Alam kong tanga ka, hindi na kailangang ipaalala sa akin. Ikaw, tuturuan kita ng leksyon para sa iyong mga magulang. Sino ang pinaparusahan mo? Sino ang parusahan? Mr. Cobb, nasa tamang oras ka. Ang mga taong ito ay gumagawa ng eksena dito sa WCC. Nakakagalit. Naglakas loob sila.
na sumugod dito. Oo, nagpapanggap pa siya na siya ang Chef Supreme. Ako na ang bahala sa kanila. Tingnan mo. Sila ang importanteng mga bisita ko. At ikaw? Paano mo nagawang saktan si Miss Keller? Simula ngayon, sibak ka na. Mr. Cobb, alam kong mali ako. Hindi ko talaga alam na siya ang Chef Supreme. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Keller, nabulag ako. Hindi ko sinasadya. Pakiusap, maawa ka sa akin. Halika rito. Ang apo ko ang nang-insulto sa iyo kanina. Siya ay hihingi ng tawad. Pasensya na talaga. Kasalanan ko na hindi kita nakilala. Pasensya na. Kung sapat na ang isang simpleng paghingi ng tawad, hindi na kailangan ng batas. Nakasulat ito ng itim at puti. Dapat kang makulong ng ilang panahon. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Pasensya na, Miss Keller. Sila ay bastos at walang respeto. Ngayon, inaanyayahan natin ang huling kalahok na kumakatawan sa Ulora na pumunta sa entablado. Hindi kaya yung batang yun ang kalahok mula sa Ulora? Tiyak na isa sa 3 lalaki sa likod niya. Papayag bang isang bata ang kumatawan sa isang bansa? Nakakatawa yan. Ano? Ang kalahok mula sa Ulora ay pinapunta ang tatay ko sa presinto. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rita Keller, kumakatawan para sa Ulora. Nakakatawa ang Ulora. Nagpadala talaga sila ng bata. Sobrang walang respeto sa kompetisyon. Anong sinabi mo? Sino ang walang respeto? Sobra pa kaming magalang. Pinapayagan ninyong sumali ang isang bata. Kapag nagsimula na, maiintindihan nila. Huwag mo nang sayangin ang iyong boses sa kanila. Tingnan mo na lang. Dahil narito na ang lahat ng kalahok, ipapaliwanag ko na ang mga patakaran ng World Culinary Cup. May 3 round ang kompetisyong ito. Magbubunutan tayo para sa unang round at ang mga napiling pares ay maghaharap. Ang mga hurado ay magmamarka at magdedesisyon sa lugar. Ang 2 nangungunang chef ay susulong sa finals. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na opisyal na nagsisimula ang kompetisyon. Lahat ng contestants, pakilabas ang inyong mga cards. Oras na para mag-pair up. Nainggit ako kay Martin na kuha niya ang pinakamadaling kalaban galing Ulora. Oo. Harapin siya. Siguradong aangat siya. May mga tao talagang swerte. Bata, kahit paborito ka ni Mr. Cobb, hindi ka pwedeng mandaya sa kompetisyong ganito. Lahat ay live broadcast. Mandaya ka ng mandaya pero hindi ka pa rin nanalo. Pinalayas ka pa rin. Parang wala nang natira sa tato niya. Ikaw, Sino itong bata? Napakababa na ng standards ng WCC ngayon? Kahit bata, pwede nang sumali? Wala na bang iba sa Ulora kaya bata ang isinama? Ako lang ba ang nag-iisip na magaling magsalita ang batang ito? Kapag nang iinsulto siya, ang sarap pakinggan. Totoo, para bang siya ang nagsasalita para sa akin. Si Martin Tate ay nasa WCC bawat taon. Nagsisimula na akong magtaka kung may natitira pa ba sa tato niya. may 40 minuto pa. Little Bunny, maging mabuti ka. Buksan ang pinto. Bata pa rin ang bata. Ang pwesto sa finals ay akin. Talagang gumaling ang chef mula sa tato niya. Kumpara noong nakaraang WCC, nasa ibang level na siya. Mukhang determinado siya na manalo sa WCC ngayong taon.
Ang bango ng ulam ni Martin. Siguradong aabante siya. Go, Martin. Wala kang tatalo. 20 minuto na ang lumipas. Bakit hindi pa nagluluto ang batang iyon mula sa Ulora? Naglalaro lang siya. Ang bagal ng oras. Matutulog muna ako. Ano bang problema ni Rita? Masama ba ang pakiramdam niya? Dapat ba naming itigil ang kompetisyon? Madaling antukin ang mga bata sa edad niya. Ibig mong sabihin, natutulog siya. Ano ba ang ginagawa niya? Lubos niyang hinalaw ang kanyang bansa. Ang sarap ng tulog niya. Bata pa rin talaga. Nakakatawa. Tapos na lahat. Ngayon ako naman. Ano yung teknik na iyon? Kayang maging ganito kalakas ng isang bata? Talagang malaki ang pagkakaiba ng mga tao. Halos hindi niya maabot ang kalan. Paano siya nagkaroon ng ganitong kagaling na mga teknik? 1 minuto na lang ang natitira. Matatapos ba ng contestant mula sa Ulora ang kanyang putahe sa tamang oras? Renta segundo na lang. Kapag naubos ang oras, siya ay maaalis. Kapag tapos na ang oras, kahit gaano kagaling ang iyong kasanayan sa kutsilyo, matatalo ka pa rin sa akin. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. Tapos na ako. Imposible iyan. Paano niya natapos sa napakaikling panahon? Ngayon mga hurado, pakitikman ang mga putahe ng unang pares at ibahagi ang inyong mga opinyon. Ang aming panel ng eksperto ay tutulong din na magpasya kung sino ang susulong. Ang putaheng ito ay tradisyonal na recipe mula sa aking bayan. Hindi marami ang nakakita nito dati. Drunk contenders. Hindi naman masama. Masyadong matapang ang alak. Nadaig nito ang natural na tamis. Masyadong matapang ang alkohol. Kaya nadaig nito. Ang tamis. Susunod. Ang signature dish ng mga Clint, ang Emerald Joy. Tapos na. Ano ito? Bakit ang pait? Niloloko mo ba kami? Hindi ako. Bakit ito mapait? Dapat ito ay malutong at matamis. Sigurado ka ba? Subukan mo mismo. Pero ito ay malutong at matamis. Kaya sinasabi mo, nagsisinungaling kami? Pinaparatangan ka namin? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi kita pinaghihinalaan. Hindi siya nagsisinungaling. Ang putahe niya ay talagang malutong at matamis. Katatapos mo lang subukan ng Drunken Tenders. At ang alak ay sobrang lakas. Kung kakain ka ng matamis at malutong pagkatapos, matatabunan ito ng lasa ng alak. 3 magkakasalungat na lasa. Natural na nagpapaalat ng bahagya. Para maging patas ang kompetisyon, dapat mong linisin ang iyong panlasa bago sumubok ng susunod na putahe. May punto si Miss Keller. Hindi namin iyon napansin. Totoo nga ang sinabi niya. Kumpara sa malakas na lasa ng alak kanina, ang Emerald Joy ay mas sariwa at magaan ngayon. Mr. Cobb, ano sa tingin mo? Masarap. Miss Keller, salamat sa pagtulong sa akin.
Ayoko lang na may mga tao na lumabag sa mga patakaran ng pagluluto. Sa ganitong setting, gumawa ng ganitong kalokohan. Miss, sumusuko ka na ba bilang chef? Tapos na ang mga hurado. Sa unang pares. Ngayon, mga hurado at panelista, mangyaring piliin ang chef na may mas magandang putahe. Aatras ako sa kompetisyon. Pagkatapos, inaanunsyo ko, ang nanalo sa unang round, si Mr. Clint. Nandito na ang mga resulta ng round 1. Ngayon, magpatuloy tayo sa paghuhusga ng huling pares. Ang huling pares na ito ay may pinakamalaking agwat ng edad sa WCC ngayong taon. Tingnan natin kung kaninong kakayahan ang mananaig. Ito ay sarili kong likha. Ito ay magde-debut ngayon. Tinatawag ko itong Sage's Feast. Ang kawili-wiling pangalan, pustahan tayo lasang natatangi rin gaya ng pangalan nito. Susunod, anyayahan natin ang 3 hurado na makatikim. Hindi masama. Subukan mo, mabango pero hindi mabigat. Nagbibigay pa ito ng nakakaaliw na alindog. Susubukan ko. Ito ay maganda. Isang kahanga-hangang ulam. Talaga. Mr. Cobb, subukan mo. Ito ay masarap, pero hindi mabigat. Mabango at sariwa. Nagtutunaw pa ito sa iyong bibig. Maganda. Si Mr. Tate ay talagang kahanga-hanga. Si Mr. Cobb ay karaniwang napakahigpit. Pero ngayon, talagang nagbigay siya ng mataas na papuri. Si Mr. Tate, mukhang ang aming maliit na kalahok, Miss Keller, ay nasa problema. Susunod, anyayahan natin ang 3 hurado na makatikim ng huling ulam ng kompetisyong ito. At magdesisyon kung sino ang makakakuha ng huling pwesto sa finals. Sa Chef's Showdown, hindi ka nakatikim yun. Sa pagkakataong ito, huwag kang kumurap. Ito ba ang Dragon's Descent? Pero hindi pa ako nakakita ng may 5 dragon. Ang ulam na ito ay nagdadala ng pamana ng aking pamilya. Tinatawag ko itong 5 Dragons Descent. Kaya hindi lang pala ito sa aking imahinasyon noon. Talagang kahanga-hanga si Rita. Bilang kanyang pinsan na mas matanda, nahihiya ako. Nasa antas na ba talaga ito ng kanyang pagluluto? Sa totoo lang, may mentor siya sa bundok na Ano? Mark, sinabi mo may ano siya sa bundok. wala. Gaya ng inaasahan, walang hangganan ang kasanayan sa pagluluto at walang limitasyon sa edad. Si Miss Keller ay napakabata pa, ngunit gumawa siya ng isang talagang nakamamanghang ulam. Anyayahan natin ang mga hurado na tikman ito. Tingnan natin kung kaninong ulam ang tatayo, si Miss Keller ba o si Mr. Tate. Ang lasa na ito. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap. Mukhang ang ulam ni Miss Keller ay nanalo sa 2 hurado na ito. Iniisip ko kung kaya nitong makuha ang maalamat na panlasa ni Mr. Cobb. Miss Keller? Sino ang mentor mo? Maaring ito ay ang aking lolo? Pasensya na. Hindi ko masasabi sa'yo. Naunawaan ko. Mr. Cobb, mangyaring gawin ang final na desisyon para sa round na ito. Para sa huling pares na ito, ang kalahok na aking binoboto ay bumoboto ako para sa Miss Keller. Walang paraan na matatalo ako sa kanya. Ang boto ko ay para kay Messenger Keller din. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko lahat ng finalists para sa round 1 ay nakatakda na. Ang huling contestant na uusad ay Miss Keller. Iyan ang pinsan ko. Ang pinsan ko ay uusad. Ipinapahayag ko ang huling round ay opisyal nang nagsisimula.
Lahat ng contestants, pakibumalik sa inyong mga istasyon. Isang karangalan, isang kasiyahan. Ito ay isang may temang round, ekspresyon. Inaasahan namin na bawat contestant ay makakagawa ng putahe na nagpapahayag ng kultura ng kanilang sariling bansa. Umaasa kaming bawat kalahok ay makakagawa ng putaheng nagpapahayag ng kultura ng kanilang sariling bansa. Si Miss Keller ay gumagawa ng may masa. Medyo simple lang iyan. Kaya ba siya sumusubok ng bago muli? Siyempre, ang kapatid ko ay magaling sa pagiging malikhain. May bata at matalas siyang isip, hindi tulad nating sumusunod sa batas. Ikaw ang kapatid niya? Hindi kayo magkamukha. Ang ordinaryo mo, pero siya ay may tunay na sigla. Ano ang alam mo? Ang pinsan ay parang kapatid. Tabi, huwag mo akong gambalain habang nanonood. Walang paraan. Na matatalo mo si Rita. Ang kanyang kakayahan ay sapat para iwan ka sa alikabok. Totoo, hindi ko taglay ang mga kakayahang iyon. Ito ay isang malaking kompetisyon. Nawawala ang iyong dangal, ayos lang yan. Pero ipapahiya nito ang iyong bansa. Kung hindi ka lubos na kumpiyansa, pinapayuhan kita. Na sumuko. Bakit mo sila ginagambala? Binibigyan ko lang si Rita ng oras na magpahinga. Kahit sino ay masasabi. Natiyak na mananalo si Rita. Tapos na ako! Tapos na rin ako. Taga Nedon ako at ang rosas, ang pinakamahalagang halaman namin. Kaya, para irepresenta ang lutuing Nedon, ito dapat ang ulam na Moonlight Rhapsody. Siya, tingnan natin kung ano ang lasa ng ulam na ito na kumakatawan sa bansa mo. Parang naglakbay lang ako papuntang Nedon. Mr. Cobb, subukan mo. Magaan at nakakapresko. Talagang mahusay. Nedon sa isang subo. Rita, magiging okay ba siya? Manampalataya ka sa kanya. Hindi niya tayo binigo, di ba? Kaya, ano ang ginagamit mong representasyon para sa Ulora? Maraming putahe mula sa Ulora at ito ang pinili mo. Bata, ito ay isang pandaigdigang entablado. Hindi ka pwedeng maging pabaya sa anumang round. Seryoso ako. Subukan mo pa, Kisyup. Masarap ba? Parang luto sa bahay. Pasensya na sa pangungwestiyon ko sa kakayahan mo kanina. Salamat sa pagluto nito. Nagpapaalala ito ng luto ng nanay ko. Umuwi ka ng mas madalas kung kaya mo. Oo, uuwi ako. Pagkatapos nito, uuwi ako. Bakit rice balls na matamis bilang putahe ng Ulora? Sabi nga, rice balls matamis at bilog. Kahit saan ka naroroon, hilaga o timog, nagsasama-sama ang pamilya na parang bilog. Kaya lahat umuwi at magsama-sama. Ito ang pinakamasarap na putahe upang ipakita ang ating kultura. Maglaan ng oras kasama ang pamilya sa isang platito ng matamis na rice balls. Iyan ang pinsan ko, cute at mabait gaya lagi. Ngayon ay iaanunsyo ko. Ang kampyon ng World Culinary Cup ngayong taon. Ang nanalo ay si Mrs. Keller.
Mr. Good, bumalik na ako. Talagang ipinagmamalaki ka namin. Si Mr. Good ba ang mentor mo? Sobrang naiinggit kami, Mr. Good. Salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko sa lahat ng mga taon na ito. Pasensya na. Pamilya tayo, kaya huwag ka nang magpasalamat. Palagi kong tutuparin ang pangako ko sa ama ni Rita. Mr. Good, natupad ko na ang pangarap mo. Salamat, Rita. Mr. Good, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Mula ngayon, kaya ko nang alagaan kayo ni Mark. Talagang lumaki ka na. At saka, may dinala akong iba. Mr. Good, tingnan mo. Lolo, Sired. Sama-sama na sa wakas.